Pinakadakilang Ama, Yahuwa, salamat po ng napakarami sa iyo sa buhay at lakas, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, sa lahat po ng iyong pagpapala at pag-iingat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Yahuwa. Patawad po sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Maano pong tanggapin kaming muli at pakilinis ang aming puso at kaisipan. Gayon po kaming karapat-dapat sa iyo, sa aming pong gagawing pagsamba, sa aming pong pagtitipon, Ama. Maano pong samahan ang bawat isa sa amin. Muli mo pong bigyan kami ng pagkakataon, marinig po ang iyong katotohanan. Basbasan po ang aming puso na maunawaan ang iyong kalooban. Ama, ikaw na po ang bahala sa iyong lingkod na magbibigay sa amin ng iyong mga kautusan. Naway ito po'y aming tandaan at matimo sa aming mga puso. Basbasan po ang aming kapatid, basbasan po ang bawat isa sa amin na nakikinig. At pakitanggap mo po ang aming nakayanang handog, naway makapagbigay po ng kapurihan sa iyong pangalan. Nihabilin po namin sa iyo ang lahat, Ama. Nihabilin po namin sa iyo ang aming buhay, aming kapalaran. Ikaw na po ang bahala mag-iingat sa amin sa araw-araw. At ang mga may karamdaman, maano pong pagalingin mo, Ama. Lagi kaming manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Sumasampalataya po kami, Ama, na pinakinggan mo po ang aming kahilingan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang tingin. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsinawit ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tungalan niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon'y ating nilatan ang pangalan niya dakila. Pagkat sa kasalingan upang siya'y Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo po ay sumasampalataya na ang araw na ito ay ipinahintulot ng Diyos sa ating buhay upang ating pong magunita ang kanyang mga kabutihan at kagandahang loob na kanyang ipinalasap at ipinadama sa kanyang mga anak sa mga huling araw na ito. Sa mga nagdaang nating pag-aaral, sapagkat ito ang pinakapinal, ang pinakahuling bahagi po ng ating pag-aaral tungkol sa buhay ng ating Panginoong Yahushua at maging sa kanyang organisadong kilusang itinatag, ay ating pong maalaala ng petsang ito ay ang siyang katuparan ng giyera, na ito'y gerang pambuong mundo noong Hulyo 27, 1914. Na yan ay petsa na ayon sa Biblia ang panahon ng paglitaw na ikatlong grupo ng iglesia doon sa Misrak o Malayong Silangan. Mula doon sa lugar ng Israel, nakatanaw ang mga Israelita ayon sa kanilang awit, sa kanilang national anthem, yung Hatikba. Natanaw sila sa malayo, Far East. Sabi ng ating Panginoong Yahushua, meron pa akong ibang mga tupa. Ang wika niya, hindi kasama sa grupong ito o sa mga Hudyo noon, at sila'y aking tatawagin, sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Isang pastor na tinutukoy doon
ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua Hamasiak. Meron siyang ginamit na mga kasangkapan upang siyang mangaral ng Ebanghelyo doon sa dakong malayo, na yan nga po ang malayong silangan sa bahagi po ng silangan. Sapagkat ang mundo'y nahahati sa apat, katulad ng ating pong napag-aralan na, yan po ay east, west, north, at saka yan pong south. At alam na alam po natin ang ating napag-aralan noon, maliwanag na maliwanag sa atin na ang only country that is the only Christian country in the Far East ay walang iba kundi ang Pilipinas. Kaya itong dakong ito, mga pulo ng dagat sa east, mga pulo ng dagat sa silangan, at mga wakas ng lupa na yan ay kaalinsabay ng digmaang Hulyo 27, 1914, yan po mga kapatid ang katuparan noong ibang tupa ng ating Panginoong Yahushua na kanyang hinuhulaan. Natupad po yan. Pero ang iglesyang ito sa kanyang patuloy na paglago at nagtagumpay sapagkat sinamahan ng Diyos, ang nangyari po ay nagkaroon ng pagtalikod sa iglesyang ito. Sa paanong paraan? Sa ating nabasa na sa 24 ng Isayas, ang kanilang pupurihin ay hindi na ang Diyos ng Israel, hindi na si Yahuwah ang righteous one, kundi ang kanilang pupurihin sa pamamagitan ng kanilang mga awit, at awit na papuri ay ang kanilang pinuno, unrighteous one. Kaya sila'y lumikha na mga awit patungkol sa Kanya, mga awit na papuri patungkol sa Kanya, na hindi namamalaya ng mga miyembro na sila po ay na-deceive na, sila po ay nailigaw na, at ang kanilang focus ngayon ay sa kanilang leader na. Kaya ano man ang sabihin ng kanilang leader, susunod sila. Pag sinabi ng kanilang leader na itong gawin nyo, gagawin nila kahit labag pa sa Biblia. Ano ibig sabihin? Natupad. Ano yung natupad? Yung hula ng kanilang susundin ay hindi na ang Panginoon Diyos na si Yahuwah, hindi na ang kanilang aalayan ng awit ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah, kundi ang kanilang pinuno na. Mga mahal na kapatid, ngayon ay 27 ng Hulyo 2024. 110, kumbaga ang iglesia. Pero ang iglesyang yan, mula na matupad ang hula, mula nang umupo ang kasalukuyang nakaupo, doon na nagumpisa ang pagtalikod. Natupad na ang Isayas Kapitulo 24. Kaya anong ginawa ng Panginoon Diyos? Katulad ng ating mga napag-aralan na, meron siyang inilabi, meron siyang itinira, na yan pong patuloy nating pag-aaralan sa bahaging ito ng ating pagsamba. Mga mahal na kapatid, tatandaan po natin ang ating pong pananampalataya bilang mga iglesia ni Yahushua o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Tayo'y nananalig, matibay ang ating pong paninindigan na tayo ay makakabilang doon sa araw ng pag-agaw, dakilang araw para sa ating po yan. Pero tatandaan natin, kaya ganung katibay ang ating pananalig sapagkat meron tayong pinanghahawakan na matitibay na mga hula. Ang wika nga ng Apostol Pablo, hindi ang wika tayo sumusuntok sa hangin. Ano ibig sabihin kapag kang tao'y sumusuntok sa hangin, wala siyang pinatatamaan? Ano kung gayon ang ibig sabihin ng Apostol Pablo na hindi tayo sumusuntok sa hangin? Ang ibig sabihin, tiyak ang ating ginagawa na paglilingkod. Sigurado ang ating ginagawa na paglilingkod. Bakit? Sapagkat nakasalig sa propesiya, nakasalig sa mga hula na nakasulat sa Biblia. Katulad po ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, hindi pa man ipinanganganak ay hinulaan na. Kaya nang siya ipinanganak at na isang lumaki, natupad sa kanyang hula, kanyang ihahanda ang daan ng Panginoon. Natupad sa kanya yon. Si Apostol Pablo, kapag ating babasahin po ang aklat ng Galacia,
siya'y mula pa sa tiyan ng kanyang inay, hinulaan na rin siya na siya ang magsisilbing ilaw doon sa kahintilan. Kaya nang siya ay ipanganak, bagamat nag-umpisa siyang Saulo, bagamat siya nag-umpisa, nang lumaki siya, ay naging taga-usig pa ng iglesia. Pero nang dumating na ang panahon na siya'y tatawagin ng Panginoon Diyos para matupad sa kanyang hula, na siya'y isusugot mga ngaral sa mga hindi Hudyo sa laman. Yan ang mga hintil. Natupad kay Pablo po yan nang siya'y nasa daan patungo sa Damascus para ipagpatuloy ang pag-uusig sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Tayo man ay matibay ang ating pananalig at paninindigan ng ating paglilingkod na ito ay nakasalig sa mga hula sa Biblia. Bakit kanyo? Ano halaga ng hula? Ano sa pag walang hula? Pakinggan po natin sa unang mga talatang ito, 9 o 19 Gs. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo. Papansinin natin yan. Ni Yahushua, sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patotoo ni Yahushua, ang espiritu ng propesiya. Ang patotoo ni Yahushua, ang espiritu ng propesiya. Yan ay ayon po sa pahayag nitong si Juan nang nasa pulo siya ng Patmos. Ang Kristo bago nangaral, may patotoo. Isang tambak na patotoo. Maging sa lumang tipan ay napakaraming hula na sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Diba? Patotoo niya ay hula. Propesiya. Prophecy. Without the prophecy, ano ang sama? Pakinggan natin. Next slide po. Ganitong ating mababasa. Pag walang prophecy, sa kautusan at sa patotoo, yun na nga po, ang patotoo ng ating Panginoong Yahushua ay hula o propesiya. Ang sabi, ang kautusan. Ano ibig sabihin? Ang kanyang pangangaral nakasalig sa Biblia na doon nakasulat ang kautusan ng Panginoon Diyos. Ulitin natin ang basa. Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga. Alam niyo, pagka binasa po natin yan, mga kapatid sa English, sa Isaiah 8:20, New King James Version, ang sabi, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. There is no light in them. Therefore, pagka tayo po ay walang patotoo, pagka ang isang samahan ay walang propesiya at ang kanilang pangangaral ay hindi naayon sa kautusan, there is no light in them. What does it mean if there is no light in them? They are in darkness. Pwede silang mangaral, pero lies. Pwede silang mangaral, pero distorted. Pwede silang mangaral, pero kanilang binabaluktot ang kautusan ng Panginoon Diyos para maiayon lang sa gusto nila. Kaya actually, ang kanilang naituturo, hindi yung dalisay na ebanghelyo, kundi yung aral at utos ng tao na ayon sa Diyos. Ayon sa Biblia, Mateo 15:9, ang kanilang pagsambay walang kabuluhan na ayon sa aral at utos ng tao. Kaya mahalaga ang propesiya. Mahalaga ang patotoo sa Biblia. Mga kapatid, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ayon po sa banal na kasulatan, anong isa sa ikakikilala sa mga mangangaral na walang propesiya? Sa mga mangangaral na sila'y nangangaral ng mensahe na nasa darkness. Ibig sabihin, lies, distorted. Ito po, pakinggan natin ang next slide. Ito nakasulat. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Propesiya, propeta. Propesiya, yun ang tama. Kailangan may propesiya, pero may mga propeta. Pero anong klaseng propeta? Bulaan na mga propeta. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag
na si Yahushua, Kristo, ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi nag-ipinapahayag si Yahushua ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Ayon sa Biblia, ano ang isa sa ehemplo na ating mababasa? Mga mangangaral, pero mga bulaang propeta sapagkat walang propesiya. Nangangaral ng nasa kadiliman, kasinungalingan, distorted, deviated sa mga aral ng Panginoon Diyos. Kapag kang wika, may dumating na mga mangangaral na ano, ang sabi, ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Yahushua, ay hindi sa Diyos. Alam niyo, pagka binasa po natin yan sa Bibliang English, sa King James Version, ang sabi, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit, eto na, that confesses that Yahushua the Christ has come in the flesh is of God. Ang Kristo dumating na tao, yan ang sa Diyos. Kaya ang isa po sa ehemplo sa Biblia ng mga mangangaral na walang propesiya, mga mangangaral na nag-deviate sa aral ng Panginoon Diyos, kasinungalingan ang kanilang itinuturo sapagkat kontra sa aral ng Ama, itong ehemplo. Pag may nangaral na ang Kristo'y naparito na hindi flesh o hindi tao, ayan ang bulaan. Kaya marami ngayong relihiyon ang nagtuturo na ang kanilang itinuturo, ang Kristo'y Diyos. Ang Kristo ang ikay kasama doon sa Trion, 3 persona na Diyos nilang Trinity. Ang sabi ng Biblia, napakaliwanag po. Di po ba? Nang sabi po rito ay ang Christ has come in the flesh. In the flesh. Naparito siyang tao. Bakit mo itinuturong Diyos? Yun ang tanong. Bakit? Wala kasing propesiya Ang pangahaskalik kasing mangaral Di ba? Ang lakas ng loob mangaral, walang propesiya. Kaya ang kanyang ituturo, hindi ayon sa Espiritu Santo. Di ba? Ang aral na totoo, ang Kristo ay naparitong tao, laman. Ang Diyos ay Espiritu, walang lamat, walang buto. Kaya pagka tinanong mo yung mga nagtuturo ng Kristo ay kasama sa Trinity, ang Diyos ba'y Espiritu. Ano ba Espiritu? Walang lamat, walang buto. Ang Kristo, tao. Ano ang tao? May laman at may buto. Ba't itinuturo mo Diyos ang Kristo? Siya pala na may lamat at may buto. Yan ang wikay Trinity. Basta yan ang aming paniniwala. Paliwanag mo nga, paano naging ganun yon? Kaya nga misteryo. Ano ka ba? Kaya nga misteryo. Hindi namin maipaliwanag yung misteryo. Yung misteryo ay hindi mapahatom ng tao. Kaya sasabihin nila, maniwala ka na lang. Kasi yan ang nasa Biblia, hindi naman lahat kasi maiintindihan mo Paniwalaan mo na lang. Isipin mo yon. Anong tawag mo doon? Gullible. Ano? Sa mga nangangaral o sa mga tumanggap ng aral na ayaw unawain. Gullible ang tawag doon Ano ibig sabihin? Madaling mauto. Madaling matangay ng maling aral. Bakit? Ayaw kasing magsuri Tandaan natin ang sabi, ang Kristo po'y naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin? Ang Kristo'y tao. Kaya pag gaano karaming tao ngayon, ang mga nangangaral na ang Kristo Diyos, napakadami. Protestante, Episkopal, Baptista, Jehovah, lahat ng yan. Itinuturo nila, ang Kristo'y Diyos, kasama sa Trinity. Tayo, iisa lang Diyos. Sino ang Diyos? Si Yahuwah, iisang tagapamagitan. Sino? Ang Kristo. Ano kalagayan? Ang sabi ng Kristo, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin na tao na nagsasaysay at nagsasabi ng katotohanan? Nasa laman siya, tao siya. Ano pang sasabihin itong mga ibang tao? Pagpipilitan yung malabo Pagpipilitan yung wala sa Biblia. Simple lang naman Ang liwaliwanag. Ang sabi ng Kristo, ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan. Simple lang. Ba't ayaw mo pang tanggapin?
Ang gusto mo yung kasinungalingan. Ano yun? Hindi ka tao, basta tao, Diyos ka pa. Dinagdagan mo. Bawal yun. Bawal ang magdagdag, bawal magbawas. Ngayon, ito pa. Paano pa natin makikilala itong mga false preachers na ito, mga kapatid? Ito, basahin natin sa Deuteronomio. Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan. Nakita nyo? Kapangahasan, hindi sapagkat malaki ang panga. Kapangahasan, sapagkat walang karapatang mangaral, wala kasing hula, pangaral ng pangaral. Ano sabi ng Biblia? Ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan na hindi ko iniutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah? Mga kapatid, isa pa rin ito sa ikakikilala natin sa mga bulaang mangangaral. Anong sasabihin ng mga bulaang mga mangangaral? Sinabi kasi ito ng Diyos eh. Ito utos kasi ng Diyos eh. Ito yung aral ng Panginoon Diyos eh. Nakita naman ninyo, Biblia ang aming itinaas at binasa sa inyo. Aral ng Diyos yan eh. Sabi po sa Biblia, ay maliwanag. Ano ang ibig sabihin? Mayroong mga taong mga mangangaral. Anong tawag diyan? Sa binasa natin kanina, mga bula ang propeta yan. Ano yan? Mga pangahas. Kaya nga dyan ang sabi, mga propetang magsasalita ng salitang may kapangahasan. Ano ibig sabihin ng may kapangahasan? Sila'y walang karapatan, pero nangangaral, ginamit pang pangalan ng Diyos. Ano sabi dyan? Hindi ko iniutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos. Ang propetang yun ay mamamatay. Ngayon pa lang, meron ng pasya ang Diyos eh. Doon sa mga pangahas, walang karapatang mangaral. Marami kasing naililigaw po yun eh. Di ba? Sasabihin, ito ang sabi ng Diyos. Ito ang aral ng Diyos. Marami ang ganyan. Naku po. Kaya ang iba, mga kapatid, ay yumaman eh. Dahil sa ito ang wikang sabi ng Diyos, itong dapat nating sundin, itong utos ng Diyos, kaya kayo maghandog, kayo ay ganito't ganyan. Ako, mang ganyan, mga propeta na yan, bulaan yan. Sa kanilang pangangaral, mayroon silang ulterior motive. Anong kanilang ulterior o masamang layunin? Hindi para purihin ang Diyos. Hindi para dalhin ng tao sa kaligtasan o ang tao ay madala sa tamang pagkaunawa ng dalisay na ebanghelyo, kundi para sila'y makinabang. Yan ang totoo. Tatanggapit hindi nila. Ayon naman sa ating Panginoong Yahushua, paano makikilala ang mga false preachers, ang walang karapatan, mga pangahas. Ito, basahin natin sa Mateo. Ganito po ang ating mababasa. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubam. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga bubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Mga salita at pangungusap yan ng ating Panginoong Yahushua. Isinulat yan ng Ebanghilistang si Mateo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Yahushua? Mag-ingat kayo. Sino ang kanya pinang-iingat? Ang kanyang mga alagado followers. Ano ang sabi niya? Mag-ingat kayo. Kanino? Sa mga bulaang propeta. Paano sila makikilala? Lalapit yan, siyempre. Paano makapangdadaya kung lalayo? Anong sabi? May damit tupa. Aba, panglabas na anyo ay may damit tupa. Anyong tupa, anyong maamo, anyong paraban totoo. Pero anong sabi? Ito yung kontra sa idea. Ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Nako po, kaya itong mga bulang propetang ito, ang nakikita natin sa kanila sa panglabas, hindi totoo yon. Nagpapanggap, kumbaga naka-maskara, hindi mo makikita ang tunay na anyo. Bakit? Damit tupa sa panglabas, pero sa loob, mabangis na lobo. Anong sabi? Paano makikilala itong mga ito? Sapagkat ito magpapanggap na tupa magpapanggap na mababait Maaamo, parang totoo. Ang sabi ng
sa versikulo 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ayun. Ano ibig sabihin? Sa kanilang gawa, sa kanilang action, sa kanilang pangangaral. Ano pa sabi ng Panginoong Yahushua? Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga pinikan? Sagot, hindi. Nakakapitas ka ba ng ubas sa mga tanikan? Sagot ay hindi. Ano pa? O ng mga igos sa mga dawagan? Ay yung sagot nila ay hindi rin. Hindi po ba? Ano ibig sabihin po, mga kapatid maliwanag, na itong mga bulang propeta, ang nakikita natin sa kanila sa panglabas na anyo, hindi totoo yung kanilang, hindi totoo sila. Yung nag-aamu-amuan, na parang hindi makabasag pinggan, o plato, o parang ang bait-bait. Di ba? Oh, mga anak ko, sabi ng pare, no, Katoliko pa, kayo'y basbasan ng ating Diyos, sabi ng pare, di ba? Kung ano-ano pang mga pinagagagawa, nahahawakan pa sa ulo yung mga bata, parang ang bait-bait pero nakadamit tupa naman, di ba? Natupad sa ang isa sa mga bulaan yung propeta damit tupe. Ang tupa ang Kristo Ang suot ng Kristo mahaba Ilalaki naman ang mga pare pero mahaba sila. Natupad sa kanilang damit tupa pero sa loob, naku, ang daing pinapatay. 50 million ayon sa ating mga nagdaang pinag-aralan na natin ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. O ibig sabihin ko, maging ibang mga taong nanindigan sa tutunin na ebanghelyo, ang pinapatay nila ay sa loob ay mga lobong maninila, asong gubat, pero sa panglabas, ang bait-bait. O di ba? Kaya mga kapatid, yung babalang yan, nako, dapat nating intindihing mabuti po yan, mga mahal na kapatid. Kaya tayo, mga Yahusiano, pagka may mangangaral, atin agad na tinitignan ang bunga, ang trabaho, ang aksyon, ang pangangaral. Hindi basta mangangaral ay tatanggapin na natin. Hindi tayo ganon kagalibol, mga kapatid. Ang mga kay-Yahushua ay nagiging sensitibo, naging critical tayo. Talagang kinikriticize natin yung aral Teka muna, yun ang kahayagang ating sinusuri. Hindi katulad nung nasa iglesia tayo ni Kristo, kung ano lang ang ititeksto sa tribuna, amen, 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 amen. Maraming bula ang propeta, mga kapatid. Naku po, sa pagtanda ng mundo, sa pagdami ng mga bulang propeta na yan. Ngayon, paano ipinaliwanag ng isa sa mga apostol ang propesiya? Ang propesiya na ating pinag-aaralan ito, pakinggan natin, 16, sa 2:20-21. Una sa lahat, si Pedro ito, na apostol. Dapat niyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ayon kay Pedro, paano niya ipinaliwanag ang propesiya? Ang propesiya po na nakasulat sa Biblia ay hindi nagmula sa pansariling pagpapakahulugan ng tao. Bakit nga? Sapagkat walang propesiyang dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Paano dumating kung hindi ayon sa kalooban ng tao ang propesiyang nakasulat sa Biblia? Kundi ang propesiya ay dumating sa mga taong inudyukan ng Espiritu Santo na nagsalita na mula sa Diyos. Kaya tingnan ninyo, mga kapatid, ang mga apostol na ang Kristo'y umakyat na sa langit, ang sabi ng Kristo bago siya umakyat sa langit, sabi niya, huwag kayong aalis dyan sa Jerusalem. Hintayin nyo ang kapangyarihang darating sa inyo. Ano yun? Yon ang Espiritu Santo. Anong araw yon? Araw ng Pentecostes. Nang matanggap ng Espiritu Santo, nangaral sila. Aba, mga kapatid, ano naging resulta? Ano naging bunga? Napakalakas ng kanilang pangangaral. Hindi dahil sa sila, kundi sila'y pinatnubayan ng Espiritu Santo. Ang unang bunga, 3,000. Sunod, 5,000. Mga lalaki na yon.
Sunod, ang kanilang pagbautismo ay araw-araw na. Bakit? Sapagkat sila'y may patnubay ng Espiritu Santo. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao ngayon ang mga nagpapanggap na nasa kanila raw ang Espiritu Santo. O mayroon pang mga mangangaral ngayon, katawa-tawa. Bakit kanyo katawa-tawa? Lalabas yun, no? Paglabas, magtiteksto, bababa doon sa audience. Tapos patatayuin yung mga tao, mga may sakit, o hahawakan sa ulo, di ba? Tinutulak niya. Dumating siya doon sa isang babae. Tinutulak niya yung ulo, ayaw bumagsak. Binalikan niya, tinutulak niya, ayaw bumagsak. Sabi nung pastor, ang tigas ng ulo mo. Sabi nung babae, maloloko mo ba ako? Kaya yung mga napapanood nyo sa TV na hinahawakan sa ulo, babagsak. Kalukuhan po yun, mga kapatid. Ano yun? Espiritu ng demonyo po yun. Bakit? Sapagkat yung mga taong yun ay propaganda ginagawa nila eh. Nangaakit sila, kunwa, mahimala, may milagrong nagagawa. Ano yun? Pagliligaw sa mga tao. Sa atin ho, wala tayong ganon. Sa iglesia ni Yahushua, wala. Sa Diyos tayo umaasa. Ang himalang galing sa Diyos, yun ang totoo. Kaya tayo nananalig ng matibay sa kanyang pangako at sa kanyang patnubay. Paano pa inililigaw ng napakaraming mga bulang propeta ang mga tao? Maging siguro, tao ng Diyos. Pakinggan natin. Ito pa, sa Ezekiel, ganito nakasulat, mga kapatid. Ayan. Sapagkat sa katotohanan, sapagkat kanilang iniligaw ang aking bayan na sinasabi kapayapaan, ngunit walang kapayapaan. At sapagkat nang ang bayan ay magtatayo ng kuta, narito tinapalan ito ng apog. Sabihin mo sa kanila na nagtatapal ng apog na yun ay babagsak. Magkakaroon ng malakas na ulan, malalaking granizo at ang babagsak at isang unos na hangin ang darating. Ang sabi diyan sapagkat sa katotohanan, sapagkat kanilang iniligaw ang aking bayan. Sino yung magliligaw na yan? Pag binasa natin ang buong konteksto ng Kapitulo 13 ng Ezekiel, yan ang mga bulaang mga propeta. Sa paanong paraan? Sasabihin nila magkakaroon ng shalom, magkakaroon ng peace, kapayapaan. Pero ang totoo, walang kapayapaan. Kaya kung mayroong mga mangangaral ngayon na nagsasabing may kapayapaan, mga kapatid, yung mga mangangaral na yan, bulaan yan. Ang sabi pa nga po dyan, mga kapatid, ay maliwanag na ang kanila pong layunin ay kakaiba. Ang layunin nila ay mangakit ng tao para dalhin sa sarili nila. At yung maaakit nila, pakikinabangan nila yon. Nakita niyo maraming ganyan ngayon, mga kapatid. Imulat niyo mata ninyo sa katotohanan. May mga tao ngayon na ang sabi nila, utos ito ng Diyos, aral ito ng Panginoon Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, babagsak yung mga taong yan. Anong isa sa mga halimbawa? Sa mga ipinipilit panahon na ng ating Panginoong Yahushua. Messianic period na tayo ngayon. Messianic, derived from the word Messiah. Yahushua ang ating sinusunod. Ito naman ang ginagawa ng iba. Next slide. Pinagpipilitan sapagkat may masamang layunin Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas. Lipas ng una at ang ginawang lipas na at tumatanday malapit ng maglaho. Sa Ingles, ang sabi rito, when God speaks a new covenant, He makes the first one obsolete. Obsolete na pala yun. Nang tinutukoy dito ni Pablo, ang new covenant, that is the covenant of God with His begotten Son, our Lord, Yahushua, the Messiah. Anong sabi ngayon? He makes the first one obsolete. Kaya pag may bago ng tipan, Messianic covenant, yung Mosaic covenant is already expired na po yun Expired na. Ano ba yung ibig sabihin ng expired? Obsolete, hindi na ginagamit. And whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. Ba't doon pa rin ang pinagpipilitan ng iba?
Katulad ng mga kaibigan nating Sabadista. Di ba? Hindi naman katakataka sapagkat mayroon pong mga Pariseo noon, panahon ng Kristo, mga naging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Pero katunayang sila po ay hindi totoong tagasunod ni Yahushua, abanong ang mga hintil ay gustong umanib sa samahan o kilusan, sinawayan. Nino? Nung mga Pariseyong naging tagasunod ni Yahushua. Ano sabi? Ipinagpilitan yung kautusan ni Moises. Ano nga yun? Yung pagtutuli. Yung mga hintil na yan, mga hindi tuli yan Kailangan ay magpatuli para sila ay maligtas. Ano yun? Panahon na ng Panginoong Yahushua, ang nasa utak pa rin, yung Old Covenant, Mosaic Law. Ano yan? Ano yan, mga pangliligaw, nino, na mga bulaang mga propeta. Ano layunin? Kaya ipinapasok nila yon, mga Mosaic Law, na lipas na, obsolete na, not in use, expired, kumbaga sa pagkain na, para makinabang sila, ipapasok ang aral na Sabat. Pagkatapos ng pangaral ng Sabat, ipangangaral ng mga kapistahan. Ang bawat kapistahan ay may offerings. Kaya anong gagawin niya? Ipangakampanya niya yon. Pero makadiyos ba yon? Hindi na. Ano layunin niya? Para makinabang siyang personal. Ganyang may mga tao ngang ganyan. Mga mangangaral, itutuo yung lipas na para pagkukwartahan ang mga miyembro. O kumusta? Yung ganyang mangangaral. May bahay ka na ba? Wala ka namang trabaho? Ginamit mo yung abulay ng mga miyembro mo? O dapat ang abulay para sa ano? Sa godly, mga uses. Katulad halimbawa ng pangangaral ng Ebanghelyo at iba't ibang mga may kaugnayan sa pangangaral ng aral ng Diyos. Pagtulong sa mga miyembrong mahihirap, doon dapat iukol yan. Kaya sino mang mga mangangaral na walang hanap buhay pero yumaman, bulaan yan, ginamit yung mga aral ng Diyos sa kabulaanan at sa kanyang personal na pakinabang. Mga kapatid, naku po, imulat natin ang ating mata sa katotohanan. Huwag sa panglabas na anyo. Sa panglabas na anyo kasi ay pwede kang dayain. O, di ba? Gwapo, maganda magdala ng Amerikana, magaling magsalita, napaka-eloquent niyang magsalita, kaakit-akit, matatamis ang kanyang mga salita at paraan ng kanyang pagsasalita. Oo, paano po ang diablo kung gumamit, ang gagamitin niyang kasangkapan, mga magagaling magsalita. Hindi uutal-utal. Di ba? Kaya ang sabi ng Biblia, ang tinawag ng Diyos ang karamihan, hindi marurunong, kundi mga mangmang, parayain ang marurunong. Ang maraming tinawag ay hindi malalakas, kundi mahihina, para hiyain ang malalakas. Nakita ninyo ang mga katotohanan yan. Ano pang sabi? Pagka binasa ninyo sa isang salin pa ng Biblia, diyan din sa ating nabasa kanina, mga kapatid, ay marami pa tayong mababasa na yung mga bulang propetang yan, mga kapatid. Parang nakamaskara yan Oo. But darating ang panahon na yung maskara ay maaalis at makikilala nyo kung talagang sino sila. Diba? Ganyan ang mga bulang mga mangaral. Hindi nila inilalantad ang tunay nilang layunin. Kasi walang nakakakita kung ano ang laman ng puso po nila. Pero ating malalaman ang laman ng puso nila kung ano yung kanilang sinasabi, kung ano yung kanilang ginagawa. Pero kapatid, pwede rin silang magpanggap, di ba? Kahit masama ang puso nila, ang kanilang ginagawa at sinasabi ay parang totoo. Oo, kaya nga dapat magsuri talaga Di ba? Bawat detalye na kanilang itinuturo, itiyakin natin na kung yan po'y ayon sa kautusan o ayon sa mga salita ng Panginoon Diyos. Ang mga bulang propeta ba yan ay pwedeng matagpuan din sa samahan ng mga tagasunod ni Yahushua? Pakinggan natin. Next slide po, ating unawain ito sa 2 Pedro. Ngunit, may lumitaw ding mga bulang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Kabilang dito sa inyo ang tinutukoy mga alagad na. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Naku po,
palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanilang lalaitin ang daan ng katotohanan at sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo. Nakita ninyo? Sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Nako, nauna lang ako ng paliwanag. Mayroon palang ganyan. Ang hatol sa kanila mula ng unay, hindi maaantala, hindi madidelay. At ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Katakataka ba kung sa ating samahan, noong ang iglesia po ay nagkaroon ng matinding pagsabog para gisingin ng marami. Marami nagising. Ang iba'y sumama sa grupong ganito, sumama sa ganitong grupo. Pero ang sabi, sa kasamahan din ninyo, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Kaya mayroon tayong mga kasama, may lihim na layunin para pinsalain ang samahan. Sa kasamahan din. Kaya ang iba humiwalay eh. Tandaan ninyo, doon ang ikatlo, ang iglesyang ito na hinulaan sa lugar na ating kinalalagyan ngayon, na yan ang bumubuo sa mga nanindigan sa panig ng Diyos, mga kapatid. Meron tayong nakasama, palihim. Na sabi, dapat ating i-rehistro ito kasi wag natin gamitin ang platform kasi nakilala na natin ang pangalan Yahushua. Wag nating i-under sa ang pangalang Yahushua i-under doon sa platform. Dapat iparehistro natin ito. Palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon. Sinong Panginoon? Si Yahushua. Siya ang ating pong chief shepherd. Yung mga nagpasok ng lihim na kasamahan natin na humiwalay. Siya ang naging CEO, chief na executive officer. Inagaw ang papel ng Panginoon. Sa iba naman, siyang naging tagapamahalang pangkalahatan. Ano yon? Itinakwil niya ang Panginoon, inagaw ang pwesto. Wow! Dapat siya ang ipinako sa krus. Di ba? Sino nga bang ipinako sa krus? Di ba ang Kristo? Hindi naman sila. Anong ginawa nila? Siya daw ang chief executive officer. Siya daw ang bikaryo ng anak ng Diyos o kahalili ng anak ng Diyos. Siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Lahat ng yan, tagapamahalang pangkalahatan, titulong para lang sa ating Panginoong Yahushua. Pero katakataka ba kung yan ay taglay ng ibang mga tao ngayon? Hindi. Bakit? Sapagkat nasa hula, itatakwil nila pati ang Panginoon. May mapapasunod ba sila? Aba, opo! Kukunti ba mapapasunod nila? Hindi. Ang Papa, isang tambak, milyon ng Katoliko. Sa iglesyang pinanggalingan natin, nako, they are bragging with pride. Ang dami-dami na wika namin nakarating sa ganitong kontinente, nakarating sa ganitong mga bansa, napakaraming mga distrito at ganitong mga naidagdag, maraming mga lokales ang mga nako po, maraming mga pulis, mga sundalo, ang mga naging miyembro. Puro kayabangan Katakataka ba yun? Ang inyong leader ay nagpatawag ng tagapamahalang pangkalahatan? Yun ay titulong para lang sa Kristo? Katakataka bang marami silang maakay? Ang sabi sa Diyos, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay. At na dahil sa kanila'y lalaitin ang daan ng katotohanan. Di ba? Nalait? Nilait ang daan ng katotohanan. Sinong daan ng katotohanan? I am the way, ang Panginoong Yahushua. Nilait, nalapastangan ng pangalang banal ang Panginoong Yahushua dahil dito sa mga bulang mga propetang ito, sapagkat gagamitin din nila ang pangalan ng Panginoong Yahushua sa kanilang masamang hangarin. Ano pa sabi? At sa kanilang kasakiman, mga sakimyan, ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Mahal na mahal namin kayo.
Ang gusto ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay madalaw kayo. Ganun pa siya, oh. Mahal na mahal kayo. Ganon. Bahang-baha, pinasasambang pilit. Dumalo kayo sa pagsamba. Bahang-baha po. Mamatay na kayo basta't kayo papunta ng kapilya. Ano yan? Control. Para siyang hari. Dumalo kayo, huwag niyong pabayaan yan. Dito man tayo abutan ng kamatayan ay, nako po, ang sabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong sarili upang ikay ingatan ng Diyos. May Diyos naman ako papunta naman ako dun bamba, natangay ng tubig, namatay. Patay. Ano yon? Dahil sa kapanatikuhan. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, hindi ako tumatahan sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Ako lumikha ng langit at lupa. Anong klaseng bahay o gusaling ipagagawa ninyo? Natatahanan ko. Mga stubborn kayo, matitigas ang ulo ninyo. Kayo na patuloy na gumagawa ng mga gusaling yan. Ang ginagamit nilang talata, yung Hagay, magpumunta kayo sa bundok, magdala kayo ng kahoy, magpagawa kayo ng bahay. Yan ang second temple. Ba't nyo ginagamit yon? Lumang tipan para i-apply sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin, sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, ako ang templo, sabi ng Kristo. Kayong mga alagad ko ang templo na. Sa inyo na tumata ng Diyos, sa atin na tumata ng Diyos. Itong templong ito ang importante, ito ang mahalaga. Ito ang sasalubong sa Panginoong Yahushua, hindi ang kapilya na yan. Para bang hindi ka nakakasamba sa Diyos kung walang kapilya? Ang sabi po ng ating Panginoong Yahushua, doon sa babaeng Samaritana, kayong mga Samaritano, sumasamba kayo sa bundok ng Gerizim. Kaming mga Hudyo, sumasamba kami sa bundok ng Jerusalem. Pero darating ang panahon, at ngayon nga, nasasambay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ano ibig sabihin? Hindi na mahalaga ang location, hindi na mahalaga ang place, hindi na mahalaga ang gusali, sapagkat kayo ng gusali, at ang gusaling yan ay tatahanan ng Diyos. Saan man kayo sasamba, magagawa niyo sa Diyos yun. Kaya yung kanilang ipinagmamalaking mga mihoras, sabi ng Diyos, pupuksain ng Diyos yan, susunugin ng Diyos yan. Diba? Sa kanilang kasakimay pagsasamantalahan kayo, pakunwaring salita, nagmamalasakit, eto abangan na naman ninyo dahil sa bagyo na nangyari sa Pilipinas, magkakaroon na naman ng circular yan sa loob ng iglesia na pinanggalingan natin. Oy, tumulong kayo, binaha ang mga kapatid natin, magtumulong kayo, maghandugan tayo. Ano sabi? At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang mga abuloy ay dapat lang sa banal na mga bagay. Ang abuloy na ginawa ng unang iglesia para tumulong sa mga kapatid, yun dapat ang gawin. Mga kapatid ng mga miyembrong walang bahay, ibenta nyo kapilya nyo, ipagawa nyo ng bahay. Mga kapatid. Ibenta nyo mihoras nyo, tulungan ang mga mahihirap. Yan ang nasa Biblia. Dalawin ang mga byuda. Yan ang tunay na relihiyon at dalisay na relihiyon. Dalawin at tulungan ng mga ulila ang mga byuda. Yan ang tamang relihiyon, mga kapatid. Hindi po ba? Lumilingap, may pag-ibig. Pero kapag ang isang relihiyon, ang miyembro, wala namang hanap, ang ibig sabihin, ang tagapagturo, hindi naman nagtatrabaho, pero may bungalow, may bahay, may helicopter, may aeroplano. Saan galing yan? Galing sa abuloy. Ano sabi ng Biblia? Sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ano sabi ng Biblia? Ang hatol sa kanila, mula ng una, hindi maaantala, hindi madidelay. Nakareserba na ang hatol para sa kanila. Sana magbago. Sana magbago. Madali pa. Hanggat may buhay, may pag-asang magbago. Kapatid. Tayo ng mga iglesia ni Yahushua, mga kapatid, ano ang ating pinanghahawakan? Nanghahawak ba lang tayo sa guni-guni natin? Ito, basahin natin. Next slide. Ganito nakasulat sa Jeremias. Ito po ang ating mababasa. Next slide sa Jeremias 23, 3-4. Ganito ang ating mababasa.
Pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupay na aking pinagtabuyan sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang mga kulungan. Sila'y magiging mabungat darami. Ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o mawawala man ang sino man sa kanila, sabi ni Yahuwah. Ngunit kung ang sino man sa inyo'y nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Unahin natin itong Santiago, kailangan natin ng karunungan. Ano layunin? Para atin po ma-discern ang bulaang propeta sa tunay. Ang karunungan na yan ay galing sa Ama, kaya dapat nating hingin yon sa Ama. Mga kapatid, ang ikatlong grupo ng iglesia, katulad ng ating alam, natupad sa silangang malayo sa mga pulo ng dagat. Hindi natin maikakaila yan. Kung mayroon mang ibang mga mangangaral, tinututulan yan, ay hindi po sapat yun para sabing hindi totoo ang nangyari. Ang nangyari niyan ay bunga ng katuparan, ibang tupa, ngunit mayroong pagtalikod na magaganap ng ating nabasa, yung Isaiah 24, naliwanagan natin. Mayroong pagtalikod, pero mayroong pong gagawin ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Mayroon siyang ibubukod, mayroon siyang ititira. Ano ang sabi po riyan? Pag binasa natin sa English, ang sabi sa Jeremiah, the same verse, but I will gather the remnant of my flock, and I have other flock. Ang kawan, ang sabi, and I will gather the remnant of my flock out of all countries where I have driven them and bring them back to their folds. Kaya mayroong iba, may remnant na ititira ang Diyos. Bawat pagtalikod sa mga grupo, sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos, may laging itinitira ang Diyos. Laging may remnant na itinitira ang Diyos, mga kapatid. Diba? At ang remnant na yan ay katumbas ng salita ng Kristo. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang Israel, pinili ng Panginoon Diyos, hindi sapagkat sila ang pinakamarami sa bilang. Ang sabi niya, kayong pinakakaunti sa bilang. Ang itinira ng Diyos, napakakaunting labi. Babasahin natin mamaya yan. Pero alam niyo na po yan, di ba? Nagtira ang Diyos ng very small remnant mula sa daughter of Zion, na yan nga ay referido sa iglesia ng Panginoong Yahushua, yung daughter of Zion. From there, nagtira ang Diyos ng very small remnant. Kaya, you don't have to worry, you don't have to wonder why. Nung tayo ay magkasama, nabawasan pa para matupad yung nakasulat. Napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion. At yung humiwalay, nagnegosyo na para sa sarili niya. Na naghamon ng debate. Hinahamon ng debate yung pinanggalingan niya. Patutunayan daw niya na si ganito hindi walang kahalalan. Aba, sino ka para manghamon? Ang hamunin mo na lang ay yung mga maliliit na katulad mo. Kung maghamon dun sa malalaki na hindi ka naman papatulan. Diba? Kaya mga kapatid, ang ating pong ginagawang pag-aaral na ito ay ating dinidiscern, ang ating pong inaalam sa mga mangangaral na ito ay ating tiyakin na mas marami bulaan. Mas maraming bulaan. Diyan ang sabi ng ating nabasa, ibabalik ko sila, yung remnant, sa kanilang mga kulungan, sila'y magiging mabungat darami. Darami yan. At ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila. Maglalagay ang Diyos ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila. Kaya yan ang mga pastol na hindi mapagsamantala. Yan ang mga pastol na sabi nga'y masaya sa kanilang pangangaral. Nang layunin nila, iisa. Dalhin ng tao sa tamang aral. Dalhin ng tao sa aral ng Panginoon Diyos. Na yon ang tinalikuran ng mga bulaang mga mangangaral. Mga kapatid. Bakit mahalaga na malaman natin ang mga katotohanan ito? Kaya kung kulang tayo sa kalamay, ipanalangin, Ama, bigyan mo ko, dagdagan mo ko ng karunungan para aking magamit. Una, malaman kung sino itong mga bulang propetang ito. Kaya sa ating pag-aaral na ito, isama nyo kami sa pagsisiyasat ninyo, mga kapatid.
Bakit? Ano sama kung kulang sa kaalaman ang bayan ng Diyos? Pakinggan natin. Next slide. Sa Oseas 4:6. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking hari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking din lilimutin ang iyong mga anak. Maliwanag po yan sa Biblia. Pag kulang sa kaalaman, mapapahamak. Isipin ninyo sa iglesia, ang tagal ko dyan. Anong sabi? Ang mga maliligtas ay unang bubuhay maguli. Paano yung huli? Pagkaraan ng 1,000 taon. Tinanong ko yung aming guro, anong mangyayari sa loob ng 1,000 taon po? Basta. Yan ang sabi. Pagkaraan ng 1,000 taon, saka lang sila bubuhay. Ano nga po mangyayari sa loob, in between, sa loob po ng 1,000 years na yan? Hindi itinuro sa atin yan. Kaya tumahimik ka na. Malalaman mo yan balang araw. Hindi kaya kapag may nagtatanong sa amin, ako nasa Iglesia pa ni Cristo, yan din ang sagot ko. Ano mangyayari sa loob ng 1,000 taon? In between ng first resurrection and second resurrection? Wala, hindi ko po alam. Basta yan po ay sabi nga, hindi po namin alam po yan. Yan ay malalaman natin balang araw. Isipin ninyo. Kaya yung mga dinodoktrina ng iba, tumitigil. Teka muna, hindi nyo nangangas kay mangaral. Sabi nyo may karapatan kay mangaral. Hindi nyo maipaliwanag ito. Ayun, hanggang sa ating malaman na yung pala ay may kinalaman sa millennial kingdom. Di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, tandaan natin, tayong remnant sa ikatlong grupo na yan, tayong nagpatuloy sa ating paninindigan sa pagsunod sa pakalooban ng Diyos. Kung mayroon tayong pinupuri at lumilika ng awit ay para sa righteous one, sa Diyos ng Israel na si Yahuwah. Mga kapatid, katakataka ba na tayo magkaroon ng bagong pangalan? Iglesia ni Yahushua? Ito, tingnan natin. Next slide. Ito po, babasahin natin sa isang salin ng Biblia, the message. I'll set honest judges and wise counselors among you, just like it was back in the beginning. Then you'll be renamed city that treats people right, the true blue city. Mga kapatid, ang ating binasa kanina ay mayroon pong remnant. Pagka ating binasa ang Isaias 1:8-9, binabanggit doon ang very small remnant sa daughter of Zion. Nang ating ituloy sa 26, ang sabi, I'll set honest judges and wise counselors among you, just like it was back in the beginning. Then you will be renamed. No wonder why we are now Iglesia ni Yahushua. Why? Sapagkat ang Kristo ay pangalan din yon, pero hindi proper noun yon. Yun ay pangalan ng titulo, parang katumbas ng salitang presidente. Di po ba? Ang presidente ay titulo, hindi personal name, hindi proper name po yun. Ang ating pong Panginoong Yahushua ay, ang pangalang Panginoong Yahushua ay napakahalaga. Bakit? Next slide. Ito nakasulat. Mateo 1:21. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mahalaga ang pangalang Yahushua. Ang Kristo, Messiah ang katumbas. Ibig sabihin, anointed, pinahiran. Samantalang ang pangalang Yahushua ay tagapagligtas, sapagkat ang sabi, ipanganganak at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahushua. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya tayo Iglesia ni Yahushua. Ano yan? Katuparan niya ng sinasabi roon sa hula sa 1:26 nang sabi, then you will be renamed. At paano ang pagtrato sa kanyang mga kapatid? City that treats people right. Yung mga taong, yung mga wise counselors and honest judges, that they will be, sabi nga, ibabalik sila ng Diyos sa ganung uri ng mga tagapag-alaga. At pagkatapos bibigyan sila ng bagong pangalan. Ang pagtrato sa mga kapatid, ang sabi ng Biblia, city that treats people right. Ang pagtrato'y tama at makatwiran, makadiyos na pagtrato. Walang favoritismo, wala ritong palakasan.
Dito lahat tayo gumagawa for our own salvation. O, tumutulong tayo sa bawat isa. Nag-aalalayan tayo. Nagtutulungan tayo para ang organisadong kilusang ito'y maparami pa ng Panginoon Diyos. Ang pagpapadami, hindi natin tungkulin. Ang pagpapadami, tungkulin ng Diyos yan. Sabi niya, sila'y magbubungat darami. Ano tungkulin natin? Spread the words of God. Ipangalat natin ang aral ng Diyos. Di po ba? Ano pang sabi? Amang banal, ingatan mo sila. Sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Nakita ninyo? Yung remnant na yan ay dapat magkaisa yan. Katulad ng Kristo, nasa kanyang Ama. Para tayo ay samahan ng Ama at ng Anak, dapat may pagkakaisa. Ano rin pagkakaisa? Hindi pagkakaisa sa laman. Ano yun? Pagkakaisa sa Espiritu, pagkakaisa sa tamang pananampalataya, pagkakaisa sa pagyakap sa karapatan bilang iglesia ni Yahusya. Yahusya. Meron pa bang ibang pangalan parang tayo maligtas? Eto, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Wala nang ibang pangalan pala na ibinigay ang Diyos sa ilalim ng araw o dito sa mundo na ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan na ibinigay niya. Ano yun? Pangalang Yahusya. Kaya kung mayroon man na dapat magsilibra, kung mayroon man dapat na magdiwang dahil sa kapanganakan na ikatlong grupo way back 1914, kasabay ng unang digmang pambuong mundo, walang iba kundi ang nalalabi, remnant few, very small remnant of the daughter of Zion. Yan po ang iglesia ni Yahusya. Napakakaunting labi, remnant. Kaya pagka ikay nasa remnant, nasa minority tayo pumanatag, tayo manalig. Ano man ang mangyari, ano pa man ang dumating sa mundo, ano po ang dumarating sa mundo ngayon, mga kapatid, katulad po ng mga nangyari noong panahong una, mga mahal na kapatid. Ano ang nangyari noong panahong una? Ito, babasahin ko, this is not in our slide. Ang sabi, dito po panahon ito ng mga unang lingkod ng Diyos. Kung may masamang mangyayari sa amin, tulad ng digmaan, baha, salot, o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Noon yon sa Israel. Sa templo sila. Pagka darating ang digmaan, may baha, may salot, may tagutom. Doon sila sa templo. Nagtitipon. Yan ay panahon ng Israel. Nandoon sila sa templo. Pumupuri sila sa Panginoon Diyos. Tumatawag sila. At anong sabi? Tatawag kami sa inyo. Papakinggan ninyo kami. At ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Yan ang ating pananalig. Ang templo'y tayo na. Tayo ay sumasamba sa bahay-bahay. Mga kapatid, sa bawat sa tahanan natin, sinasamba natin, pinupuri natin ang pangalang Yahuwah sapagkat siya ang righteous one. Siyang ating sinasamba. Siyang ating pinupuri. Yang paninindigan yan, na ganyang uring paninindigan, ay ating ipagpapatuloy. Sapagkat ang Diyos ay umaasa. Yan sa napakakaunting labi na kanyang binukod at itinira sa ikatlong grupo ng iglesia. Yan ang magpapatuloy sa pagsambat, pagpupuri sa Kanya. Dumating man ang baha, dumating man ang digmaan, at aabutan tayo ng digmaan, dumating man ang iba't ibang uring tagutom, kahirapan, sasamba pa rin tayo sa Ama. Tatawag tayo sa pangalang Yahuwah at sa pangalan niya, tayo tutulungan niya, kakandiliin niya, pakikinggan niya,
ang ating mga panalangin. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Aman Diyos, Yahuwah, Yahuwah na makapangyarihang pa sa lahat. Salamat po na marami sa iyo, Ama, sapagkat sa aming pinag-aralan, minsan pa naging maliwanag sa amin. Totoong nagtira ka sa napakakaunting labi. Salamat. Salamat ng marami talaga, Ama, sapagkat kahit kami kakaunti, ang totoo, Panginoon, pinagtatawanan kami. Kami po ay nilalait ng mga kasamahan namin dati. Tinatanong nila, dumadami ba kayo? Salitang pang-iinsulto, sapagkat ang kanilang batayan ay dami, bilang. Ama, sana ipaalaala mo rin sa kanila, hindi ka nakatingin sa bilang. Sapagkat ang unang bayan mo, sila ang pinakakaunti sa bilang. Pero pinili mo sapagkat yun ang gusto mo. Sa mga huling araw, Panginoon, natupad ang mga hula mo. Napakaraming mga bulaang mga ngaral. Napakaraming mga aral na naglaganap ngayon na laso ng kaluluwa sapagkat wala naman silang kahalalan. Pero ginagamit nila para pagsamantalahan ang mga kaanib, para pagsamantalahan ang mga mahihirap. Aman Diyos, salamat. At nagbukod ka ng napakakaunting bilang ng mga tao na kahit inuusig at pinagtatawanan, naninindigan kami. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinupuri. Sapagkat ikaw ang matuwid. Ikaw ang righteous one na dapat naming sambahin at purihin. Ama, sa nagaganap ngayon sa aming panahon, hindi namin masasabi na kami hindi abutin ng iba't ibang mga kaguluhan at iba't ibang mga kapahamakan. Mangyayari ito katulad ng nagaganap na ngayon sa iba't ibang bansa. May mga digmaan, pagbaha, na kapag ka nakikita namin sa telebisyon ang mga pinadanas ng aming kapwa-tao, naluluhawa kami. Kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Kapag ka dumarating ang tagutom at kakapusan, ang mga tao'y naguguluhan, nawawalan ng kapayapaan. Pero may panawagan ka sa mga anak mo. Pumanatag kami. Sumamba kami sa iyo. Tumawag lamang kami sa iyo. Pakikinggan mo kami. Aming Ama, sinasamantala namin ang pagkakataong ito. Patuloy kami nagmamakaawa. Pagalingin mo ang mga may sakit. Pagalingin mo ang mga may sakit. Ipakibalik mo po sa amin ang kasiglahan ng pag-iisip at ng aming katawan upang may pagpatuloy pa namin ang pagsamba, ang paglilingkod, ang pagpupuri sa iyong pangalan. Ipinapanalangin namin ang isang katauhan. Maraming biktima ng kagutom, ng pagbaha at kapahamak at digmaan. Ama, maawa ka po. Tulungan mo sana sila sa gitna ng mga kaganapang ito'y magising. Magsuri sila sapagkat ang lahat dumarating sapagkat ang mga tao'y tumalikod na sa iyo. Nakinig man sila sa aral, hindi yung aral na galing sa iyo. Aba Diyos, pakibasbasan mo rin ang mga pinuno ng mga bansa na sana yung maging pasya nila sa ikapapayapa pa upang ang mga aral mo'y patuloy na lumaganap, magkaroon ng pagkakataong makatanggap ng dalisay na aral. Umaasa kaming lubos, tinanggap mong aming panalangin, ang pagsamba namin pinagindapat sa ngalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Purihin sila
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikisa ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po, gaya po ng dati, ay patuloy nating i-share ang ating pananampalataya. At sa ating donasyon ay gusto niyo mag-donate, ay mag-donate tayo sa magitan po ng ating website sa www.opirpa.com at sa pagbuloy sa churchofyahusha.org. Sabihin din natin sa ating kapwa na sila po ay ating imbitan sa pagsamba at sabihin natin sa kanila na magitan ng ating pong ikang virtual pagsamba sa ating laptop o sa cellphone, Zoom 403-356-689. At patuloy nating ipanalangin ang lahat ng tao sa mundo, mga kapatid. Ano po? At yan lamang ang ating tanging magagawa. Ang sa Diyos ay umasa at ipanalangin ang lahat ng tao. Hanggang dyan po at tayo natatapos na at tayo po sana ay basbasan ng Panginoon. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal